Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Nang Dahil sa Bukol. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ang aga naman. Sino kaya yung tumatawag? Si Rosa. Hello, Rosa. Oh, magandang umaga sa'yo. Oo. Kakagising ko lang. Oh, kumusta ka na dyan? Kailan pala talaga ang saktong uwi mo? Ganun ba? Hindi masakit. Namimiss lang kita. Siyempre, naninibago ako ng sobra. Kasi nandiyan ka sa malayo. Oh, paano yan? Itinawag mo na ba kina tatay? Ano? Ako ang magpapaliwanag sa kanila? Sige. Ako na lang ang bahala. Pero mas maganda sana kung ikaw mismo ang magsabi sa kanila. Sige na. Tatawagan mo din naman sila. Sige. Bye. Paano na to? Hindi pa pala makakauwi si Rosa. Titira na yata siya sa Hawaii. Ang ingay naman ng mga manok at pato sa kapitbahay. Pero inaantok pa ako. Imbes nagigising na ako para mag-jogging, tinatamad na ako. Matutulog na lang ulit ako. Shoo! Ano ba naman kayong mga manok ng kapitbahay? Pumunta ba kayo dito para magdumi
sa bakuran namin? Shoo! Ano ba naman yung kapitbahay na yan? Ang aga-aga. Nakakarindi ng tenga. Kakagising ko lang. Harangan ko na nga lang ng unan yung tenga ko. Gusto ko pang matulog. Maaga akong pumunta dito sa outpost para mag-check up. Kung may natulog dito na barangay tanod. Pero mas maaga pa pala kayo, tay. Oo, dahil tumawag ang mga nagresponding mga pulis. Saglit lang naman sila. Nagresponde? Hmm. May nangyari ba na hindi ko alam? Ay, hindi na kita din isturbo pa. Pero pwedeng narinig mo naman ang mga ingay ng mga kapitbahay mo. Ang tatapang ni na Olga at Pilar na kapitbahay mo, nagsabunutan ba naman sila? Bakit? Hindi mo namalayan? Alas 5 yata kanina. Hindi na. Nakatulog ulit ako nung tinakpan ko ng unan ang tenga ko at nagkumot din ako. Pagkatapos naming mag-usap ni Rosa sa cellphone. Kaya naman pala eh. Narinig ko ang hiyaw ni Aling Olga tungkol sa mga manok ng mga kapitbahay nila. Ganun ba? Pero nakatulog na ako doon. Naglaban daw na naman sila yata at hindi na sila mapag-ayos ng mga asawa nila hanggang sa tumawag sila ng pulis. Ano ba naman yan? Nakakahiya. Dati na may tinatagong galit ang isa sa kanila na magkapitbahay. Problema pa. Oh, anong nangyari sa kanila? Nagresponde lang naman ang mga pulis. Pero pareho naman silang nasugatan at nabukulan sa muka. At walang nanalo at walang natalo sa kanila. Pareho silang nagsabunutan at nagpambuno silang dalawa. Inunahan ko na yung pilat na yon, Chairman. Ano? Sino ang sinasabi mong pilat, Olga? Si Pilar ba ang kapitbahay mo? Wala nang iba. Bagay sa kanyang pinalayaw ko na pilat dahil ang payat niya. Matangkad naman, pero ang payat. Nanlalait ka pa. Bagay niya ang pinalayaw ko sa kanya na pilat dahil totoo naman. Maganda siya dahil matangkad, pero ang payat-payat niya ay super. Totoo yan. Pero medyo natalo ka sana kung boxing ang labanan ninyo. Dahil pandak ka at ang laki pa ng tiyan mo. Akala mo buntis ka. Pero hindi naman yata kasi hindi ka naman nakunan nung nakipaglaban ka. Hindi ako buntis, Chairman. Tiyan ko lang to. Ganun pala. Wala yatang hiya ito. Sandali ha. Para ka namang Muslim na nakatakip yung mukha mo. Ay, ang init-init ng panahon. Hindi ako nagpapanggap, Chairman, kung bakit nakatakip ang mukha ko. Nakipaglaban ako ng maaga dahil sa mga manok at mga pato ni Pilat na yun. Ay nako. Wala na yatang posibilidad para magkaayos kayo ng kapitbahay mo. Ang dahilan ng pagpunta ko dito ang tanungin ninyo, Chairman. Oo nga pala. Ano palang pinuntahan mo dito? Ang tungkol ba sa inyo ni Pilar? Akala ko tapos na ninyong napag-usapan ng kinausap kayo ng mga pulis. Hindi matatapos ang usapan namin kung hindi magpapakumbaba sa akin ang Pilat na yun.
Mali yata yung sinasabi mo, Olga. Isa din yung asawa niyang yun. Akala mo naman kung sinong magaling nung pinapaalis ko yung mga pato at manok nila na pumunta sa bakuran namin. Ay, sige. Hintayin mo na lang ang tawag namin sa inyo para mag-usap-usap kayo. Ayaw kong may nag-aaway sa barangay nating Hingalo. Pasensya ka na, Maria Olga. Nakatakas kasi ang mga manok at pato namin kasi nasira yung kulungan nila eh. Dahilan pa. Pero hintayin mo para mag-alaga din ako ng gaya ng mga alaga mo. Ano? Huwag mong sabihin na ginagaya kita. Bakit? Ikaw lang ba ang marunong mag-alaga? Ikaw lang ba ang may kaya na magpuhunan ng mga alaga mo? Wala namang nagbabawal sa'yo na mag-alaga ng kung anong hayop. Totoo naman. Sige, labas ka dito sa amin. Naiinis na ako sa mukha mo. Grabe ka naman kung magsalita, Maring Olga. Huwag mo nga akong matawag-tawag na kumari dahil ayaw na kitang ninang ng nag-iisang anak namin ng asawa ko. Ano? Nagsisisi ako na naging magkumari pa tayo. Kaya ibalik na natin ang kandela sa isa't isa. Tay, Chairman. Bakit ka nakangisi na dumating dito sa barangay hall, ha, Doming? Kahit hindi nyo sabihin na magmanman ako, namanmanan ko yung magkapit-bahay. Yung naglalaban. Sina Olga at Pilar? Opo, Chairman. Ano naman ang napansin mo? May sikreto yata sa kanilang dalawa. Ano naman ang sikretong yan? Hindi ako sure. Kaya patutunayan ko muna. Ano? Hindi mo na sana sinabi pa sa akin ang tungkol sa sikreto kung wala ka palang napatunayan. Pero 95% ang pagdududa ko, Chairman. Ano naman kasi yung pinagdududahan mo, ha? May nakaraan yatang sikreto ni na Olga at Taraki na asawa ni Pilar. Ano? Tarake, yung pugi? Oo. Taraki naman kasi ang pinalayaw niya sa kanyang asawa na si Pilar. Pero yan ang itutuloy ko na mamanmanan, Chairman. Yan, mamasyal kayong mga baboy. Kumain kayo kung saan-saan. Wow! Napakarami namang alaga yan, Maria Olga. Ha? Napakawalang yung andong na yan. Buwisit yung lalaking yan Parang nagpapapansin. Buti naman at naisip mong mag-alaga, Kumari Olga. Walang hiya naman. Akala mo naman kung sinong napakagwapo. Kahit salita ng salita yan, hindi ko sasagutin. Mare? Sige kayong mga baboy. Kumain lang kayo. Tingnan ko nga kung anong masasabi ng lalaking yan. Kayong mga manok dyan at mga pato. Okay lang na lumipad kayo na papuntang bakura ng mga kapitbahay. Ay! Walang hiya. Wala na naman pala yung buwisit na akala mo naman kung sino ko, apo. Sige, kayong mga baboy. Sirain na ninyo ang mga gusto nyong sirain dyan sa kabila ng bakuran. Marami kayong kakaining kamote dyan. Sabi ng magsiselos ako? Never! Ay, napakarami namang alaga ni Pilar at Andoy na manugang ko. May mga baboy din silang alaga.
Matagal naman kasi akong hindi nakapunta dito sa barangay Hingalaw. Andoy! Pilar, mga anak! Dumating na ikaw! Para yatang walang tao. Ay, saan kaya sila pumunta? Ha? Sino kang matanda dyan? Ha? Ang bastos naman yung babaeng yan. Yung kumari naman pala ni Pilar. Hoy! Ah. Sino kang matanda dyan? Baka sabihin mong alaga ng nakatira dyan sa bahay na yan ang nakikita mo. Manok ko yung mga yan. Pato at baboy yan ang kumakain dyan. Hindi kaya niya ako namukaan. Hoy! Pipi ka ba? Ikaw na matanda? Walang iya yung asawa ni Andoy dyan. Dahil niyakap niya ng mahigit si Andoy nang nagmotor na umalis. Hoy, Olga! Hindi mo na ba ako namukhaan? Ako lang naman ang nanay ni Pilar na kumari mo. Ay sus! Hindi ko na yun kumare, yung malanding anak nyo. Ibabalik na namin sa isa't isang kandila. Ang sama naman ng ugali mo ngayon, Olga. Kung ganyan, alaga mo pala ang mga itaw. Kainin nyo na ang mga kamuti na tanim ni Pilar. Ano? Pinapalo ng matanda ang mga alaga ko? Hoy! Huwag mong paluin yung mga baboy at mga manak ko! Hoy! Idedebad na kita! Napakawalang hiya mo talaga, Olga. Ang kapal ng mukha mo na magsusumbong kahit na ikaw naman ang mali ang ginagawa. Hoy! Tigilan mo na yung pagpalo mo! Yan ang mapapala mo. Sige, magsumbong ka. Walang hiya ka talaga, Olga. Ay! Nabukulan na yata ako. Umanda kang matanda ka! Oh, andito ka na naman, Olga? Oo. Saan si Chairman Gusteng? Wala dito kasi may meeting sila sa munisipyo. Ha? Anong nangyari? Ba't ka may bukol? Para namang nag-iisa namang sungay yan. Tama na. Huwag ka lang magsalita pa, Doming. Ha? Idedemanda ko yung matandang tomay na yon. Tomay? Sino yun? Ha? May bit-bit ka na nakasako? Oo. Isusumbong ko yung matandang tomay na yon. Dahil namatay tong dala kong manok na pinalo niya. Ano? Kung hindi sana mabigat, dadalhin ko pa dito yung mga nasugatang baboy dito sa barangay hall. Paano yan? Wala naman si chairman. Balik ka na lang ulit dito. Sige, babalik rin ako. Pero bayaran mo muna tong namatay na manok ko. Ano? Iiwan ko na dito. Sige na, bayaran mo na para makaalis na ako. Oh. Ay, napakawalang hiya naman. Ang kapal ng mukha ng Olgang yon. Bakit? Ikaw na naman ang galit dyan. Ay, nakakainis na. Kasi iba na ang iniisip. Alam ko na ang totoong nangyari kasi galing ako kila Pilar. Nakausap ko yung nanay niya, nakakarating lang kahapon. Ganon. Sumusobra na si Olga. Bigyan na kasi siya ng leksyon. Kung ako sana si Pilar, ay siya mismo ang papaluin ko. Ano?
Ay, Sosofing, baka kung ma-stroke ka dyan dahil doon sa nagkasungay ng isang bukol. Sige na. Upo na kayo para simulan na natin ang pag-uusapan natin. Oo, sige, kasi naiinip na ako dito sa nag-iisang bukol ko. Bigyan nyo na ako ng pampadoktor ko, ikaw na matanda. Ha? Hey, gusto mo kasing lagyan ko pa yan ng kaparihaw? Ha? Sige, lagyan mo ng kapareho ngayon kung gusto mong mabulag. Ops, ops! Tama na! Yang matanda kasi na yan. Ha? Hoy! Anday! Magsalita ka naman kasi, anak. Ikaw na magsalita para kay Pilar dahil hindi talaga siya makapunta dito. Sige, dahil simulan na natin ang usapan. Sige na, magsalita ka, Andoy. Ganito kasi yan, Chairman. Kasalanan ng mga alagang hayop tong away na to. Malandi kasi ang asawa mo. Inagaw ka lang naman niya. Buwisit na babaeng yon. Ano? Baka kung anong... Ano? Sabihin mo na kung ano yan, Andoy! Ano yan kasi? Sabihin nyo na maliwanag. Wala! Kung anong sabihin mo, di maglalaban na tayo, kumare. O ano, narinig mo, Olga? Anong masasabi mo? Ha? Magsalita ka! Ay, ano na yun? Panaginip lang pala. At dyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!